Isinilang mula sa pangangailangan na magkaroon ng pagkakaisa, itinatag noong 2016 ang High Value Crops of Sariaya na nagtataguyod ng pangarap na palakasin ang industriya ng gulayan sa bayan nito. Noon pong una kami po ay sa pagtatanim ay kanya-kanya. Wala pong sinusundan kung paano magkaisa yung samahan. Ngayon po nung nagkaroon po ng asosasyon, doon po nakita yung kahalagahan ng samahan, nagkaroon ng pagkakaisa. Bagamat malinaw ang pagtutulungan ng bawat isa, batid pa rin ang hirap na pinagdaraanan ng samahan mula sa kakulangan ng kaalaman at mga kagamitan. Ang nangyayari po niyan, biglang may dadating na supply, biglang dami. Si farmer ay mataas yung presyo. Pero pag dinala sa market ay biglang baba, yun ang isang nagiging problema pagkakaroon ng oversupply. Mahal ang inputs, bibili pa po kami noon ng aming mga pananim, fertilizer, may mga tools, tapos po ay kulang kami sa makinarya, kulang kami dun sa kaalaman. Sa gitna ng malalaking hamon na ito, naging kasangkapan ang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Calabarzon upang matugunan ang mga pangangailangang lubos na nakatulong sa samahan. Natulungan po kami ng F2C2 training sa financial management, business plan, lalo na po yung ICA. Natuto po kami doon mag-record. Natuto po kami magtala ng aming mga gastusin, paano po namin malalaman kung paano po kami kumita, malaman namin po yung aming akmang itatanim. Nagkaroon kami ng panibagong kaalaman. Tinuruan kami ng kung paano mag-consolidate ng produkto. Kami po ay i-connect sa institutional buyer. Sa tulong po ng F2C2, nai-organize po kami sa High Value Crops para matamo po namin ang lahat ng ito. Nagkaroon po kami ng sasakyan na panghakot ng aming mga gulay. Meron po din kami packing house, katulad po nito. Nabigyan din po kami ng spring development na nagagamit namin kapag tagtuyot. Tsaka po yung mga knapsack sprayer, grass cutter, at maraming seeds po pati. Noong una, ang volume of production namin ay umaabot lang ng 30 tons per year at kumikita lang kami ng halos 60K annually. Pero dahil sa Department of Agriculture, may mga intervention, may mga trainings na naibigay sa amin, natuto na kami maging isang negosyanteng magsasaka. Sa pagdaan ng panahon, nasa almost 70 na magsasaka ng gulay sa nasasakupan ng Sariaya. And then ang area namin ay umabot ng more or less 50. Dito sa upland, ang naging priority crops namin is cabbage, carrots, radish. Yung siling panigang, kamatis ay common sa upland at saka sa lowland. And then sa lowland naman is talong, ampalaya, sitaw. And then dahil may mga trainings kami na nakuha, isinaman namin ngayon sa sibuyas. Sa isang hektare po, kumikita po kami nasa 320,000 sa isang cropping. Nasa 40,000 po yung nadadagdag nakita namin sa isang harvest. Malaki po ang pagkakaiba ngayon talaga. Sa pagtutulungan at pagsasama-sama, patuloy ang High Value Crops Sariaya sa pagtataguyod ng mga pangarap. Dito po kaming magkakapatid. Habang lumalaki po kami, nakikita po namin na talagang nasusumikap po ang aming mga magulang. O sobrang sipaw, sobrang tiyaga, umulan man po at pumaraw. Proud ako kasi nakatapos kaming lahat bunga ng pagsasaka ng aming mga magulang. Ako bilang guro ay talagang natutuwa at ngayon ay nakukuha na nila o nakakamit na nila yung pinakabunga ng kanilang pagsusumikap. Ano po yung masasabi ko na saan po sa isang matagumpay na magsasaka. Kaya proud na proud po ako na ako ay isang magsasaka. Sa ngalan po ng aming asosasyon High Value Crops of Sariaya, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Agriculture, sa F2C2. Sa pamamagitan ng training, mas naging malinaw ang patutunguhan ng aming asosasyon sa paggugulayan. Umiigting ang aming ugnayan sa mga institutional buyer tulad na lang ng Fresh One and then KFC. Asahan nyo po sa susunod na panahon ng pagbubutihin, pagiging isang maunlad na magsasaka.